Sir, Aha. may ipon Ayan. naman po ako. Kaya lang po, minsan, hindi talaga maiwasang di madistract sa pagsusugal. Ano pong may papayo niyo, sir? Tigilan mo yung pagsusugal mo. Obviously, mauubos ang pera mo dyan, brother. Kahit ano pang ipon ng meron ka, kayang ubusin yan. Kahit isang araw lang, kahit 1,000,000 pa yan, kayang ubusin yan. Tigilan mo yung pagsusugal mo. Yan, sabi mo, paano titigilan? Huwag kang magsugal. Pinakamaganda halimbawa, huwag kang magsugal. Hindi ko mapigilan. O di magtyaga ka, lagi na lang walang ipon. Kung maligaya ka sa ganong sistema, hindi huwag mong pigilan. Parehas lang naman konsepto ng paninigarilyo ko yan eh. Puta, nakikita nyo naman nung mga nakaraan, diba? Nung nagsisimula pa lang akong huwag manigarilyo. Naka-live ako nun, tapos naglalaway-laway pa ako ng bahagya eh. Nakita nyo kung gaano ako ka-addict sa pag-iossi eh, diba? Hindi ko naman gustong mamatay ng maaga dahil sa konsepto na puta, nagka-cancer ako, gano'n. Ayokong pumunta sa kabilang buhay na iwi-iwi yung mga ganong klase ng mga masasamang bagay sa katawan ko. Ngayon, wala na akong yosi, matagal na. Matagal na. Hindi ko na nga alam kung gaano katagal na ako wala yosi. Pero nakita ninyo yung mga unang panahon na nag-i-struggle ako sa pagtigil ko sa pag-yosi. Ngayon, paminsan-minsan na lang, isang beses sa isang buwan, minsan 2 beses sa isang buwan, nagtutubako ako. Tubako yun. Magkaiba triggering ng yosi at saka tubako eh. Pwede mo sabihin, pares lang naman tobacco product yun eh. Oo, pero hindi ako addict sa tobacco katulad ng pagka-addict ko sa yosi. Ang layo ng diferensya ng triggering nun. Yun, tungkol dyan sa konsepto ng pagsusugal, kung okay na sa'yo mahirap ka habang buhay, lagi na lang kinakain ng sugal lahat ng pinag-ipunan mo at pinaghanap buhayan mo, tapos galit sa'yo pamilya mo, tapos gumagawa ka na ng paraan para makapagsugal ka kahit wala na sa lugar, bahala ka, trip mo yan eh, kanya-kanya lang naman tayo ng trip sa buhay, sino naman ako para hatulang ka, diba? Follow up question, brother. Yan lang, sir, yan lang. Ang isa sa mga magagandang paraan para magdisiplina mo sarili mo, brother, kailangan magkaroon ka ng pangarap. Kung ano man yung pangarap mo, gusto mo makita yung mga anak mo na maayos ang kalagayan, o gusto mo ng sariling bahay, gusto mo sariling kotse, gusto mo maayos yung relasyon mo sa Diyos, kailangan mo ng pangarap. Kasi pag wala kang pangarap, wala ring dahilan para bumuo ka ng disiplina sa sarili mo. Pahihirapan mo lang yung sarili mo na hindi, pipigilan ko sarili ko magsugal. Para saan? Hindi ko maipaliwanag. Diba? Gets mo yun? Ganun yung konsepto. Yes, sir. Follow up question, brother. Yun lang kasi, sir, kasi minsan binata naman ako, kaya lang, may trabaho naman, may ipon. Kaya yun lang, problema ko. Minsan di talaga ma-demonyo sa sugal, buisit na yan. Istorbo yan, brother. Lahat ng klase ng bisyo, istorbo. Tanggalin nyo sa sistema nyo yung bisyo. Ano ba ibig sabihin ng bisyo? Yung bagay na ginagawa mo na hindi maganda, na hindi mo mapigilan ang sarili mo. Tanggalin mo yung konsepto ng bisyo sa katawan mo. Sabi mo, bakit ikaw, Chester, bla bla, sabi mo dati, nagsusugal ka. Hindi naman ako addict sa sugal. Paano hindi addict? Minsan 1 beses lang sa isang buwan, minsan 1 beses lang sa isang quarter, so 3 buwan yun. Tapos pupunta ako doon, 10,000 lang. Minsan pag may mga nakakasama akong mga high roller, yun medyo lalaki ng konti. Pero sa madalas na pagkakataon, napakabihira akong pumupunta dyan ng malaking pera ang dala ko. Sa mas madalas na pagkakataon, kung magkano lang talaga budget ko, hanggang doon lang ako. Yun, pupunta ako doon, may dala akong gasolina, para sa sasakyan, tapos may dala akong pera, tapos yung pera na yun, pag naubos, uwi na ako, hindi na ako babalik, paglipas na ilang buwan na ako makakabalik dyan. Ganun yun, as in, trip-trip lang talaga, kasama yung iba pang mga tropa. Ganun. Pero hindi yan parang, tangina, hindi ako makakilos pag hindi ako nagsusugal. Kada payout, kailangan may sugal. Hindi, tapos maungutang ka pa, putang inang yun. Diretso, kakainin ka niyan, lahat ng klase ng bisyo, kakainin ka niyan. Lalamunin ka niyan, sugal yan, inom yan, yosi yan, babae yan, drugs yan, kahit na ano pang bisyo na hindi mo kayang pigilan sa katawan mo. Yan ang sagot ko ron. Follow up question, brother. Yan lang, sir, maraming salamat po. Okay, thank you very much, brother. Okay. Pero kayang option para ilapit ito ng konti. Check nyo nga. Lapit lang ng konti kasi hindi ko alam kung naririnig ako dito eh. Wala akong gamit na mic para dun sa dalawa eh. Printed bass. Maganda ba? Maganda audio. Mas maganda kung mas malapit ng kapiraso. Sige, next tayo. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Live ako sa Facebook, live ako sa YouTube, live din ako ngayon dito sa TikTok. So halos lahat ng platform meron tayo. Ang wala lang ako Insta kasi wala talaga akong account sa Instagram eh. Okay. Ito pala. Ito pala yung audio. Putang inang yun. Kaya pala. Okay, sige, dito na lang natin lagay yung audio. Ako YouTube. Ayos YouTube. Good.
Low 1 Gaming. Oh, meron akong ano, may nagbigay ng cake. Salamat. Dito sa Facebook. Good morning, brother. Taga saan ka? Boss, good morning po. Good morning, brother. Taga saan ka? Taga Mindanao po, pero ngayon nandito ako sa Laguna. Okay, Laguna. Okay. Ano tanong mo, brother? Matagal na po akong followers sa inyo, matagal na po. Gusto ko lang itanong, boss, naghiwalay kami ng ex ko 2022 pa. Tapos ngayon, hindi pa ako makamove on sa kanya. Ano po ang dapat kong gawin? Welcome ka na makaramdam, brother. Welcome kang makaramdam. Pero optional kung daramdamin mo. Tignan mo, katulad sa akin, kakahiwalay ko lang din naman doon sa akin kasintahan di ba? Alam niyo na pumasok ako sa social media, meron akong kasintahan, matagal na, 9 na taon kami. Noong December, naghiwalay kami, kasalanan ko. Ulitin ko, sino may kasalanan? Ako. Hindi makamove on? Sakto lang. Minsan naaalala? Oo. Pero hindi ako, nakikripple down at hindi ako nag-iiyak at naglulupasay tungkol sa konsepto, nakakahiwalay ko lang. Welcome ka na makaramdam. Bakit? Tao kay. Pero kung magdaramdam ka, that's completely optional, brother. Paano gagawin mo ron? Kontrolin mo emosyon mo. Paano mo kokontrolin ang emosyon? Nakadepende yan sa mga bagay na ginagawa mo. Pag alam mong nararamdaman mo na nararamdaman mong namimiss mo siya, tapos alam mo naman wala nang pag-asa magkabalikan kayo kasi hindi mo na gusto o hindi na niya gusto, hindi na mutual yung nararamdaman, alam mo na gumawa ka ng ibang bagay. May jowa siya iba, okay. May iba na po siya. So be it. Opo, meron na po. Gumawa ka na ibang bagay. Pero paano gagawin mo? Magtrabaho ka, lunurin mo ang sarili mo sa pagtatrabaho basta hindi mo pinababayaan ang kalusugan mo. Ayusin mo ang katawan mo, ayusin mo ang ang spiritualidad mo, ayusin mo yung mindset mo. Marami kang pwedeng gawin, brother. Pero importante, kumilos ka. Kasi kung mapapansin mo, yung ikinikilos mo, dun nakadepende halos yung nararamdaman mo. Tingnan mo, pansinin mo, pag lunod ka sa trabaho, sobrang busy mo, wala kang oras magdamdam. Pero tignan mo, kapag hindi ka masyadong busy, dyan kayo nagki-creep in sa'yo lahat ng problema. Pansin mo yun? Kung kailan ikaw lang mag-isa, gabi na, nag-iisip ka, tapos nag-i-scroll ka lang, tapos tumatakbo isip mo, lumilipad isip mo. Naaalala mo siya. Sakit. Ito pa, mas worse. Tangina day off mo. Yung alam mo, wala kang option, kundi damdamin mo talaga yun, kasi day off mo eh. Kaya tingnan nyo, pansinin nyo, ako hindi masyado nagda-day off. Ako, personal, masama pakiramdam ko, tutulog lang ako extra. Haba lang ng konti ng tulog. Pero di ako nagda-day off. Lunes hanggang Linggo. Yung huling day off namin, puta, napilitan lang ako mag-day off kasi nagkakasakit na kami, tas pasa-pasa lang ng sakit eh. Minsan ako, minsan si Masaya, minsan si Francis, minsan si Gaspar, minsan si babae. Putang ina, pasa-pasa kung sino-sino ka ngayon na nagkakasakit sa amin eh. Sabi ko, hindi, putang ina nyo, lahat tayo mag-day off na lang. Walang gusto mag-day off sa kanila eh. Alam nila, masisira ang disiplina kapag ka nag-day off sila eh. Hindi bawal ang day off dito. Unlimited nga ang day off dito eh. Bayad ka pa pag nag-day off ka. Pero alamin mo rin at the same time na kapag ka nag-day off ka, masisira ang disiplina mo. Ganun ang konsepto. Ayun, optional ngayon yan. Kung sino gusto mag-day off, mag-day off sila. Importanteng araw sa pamilya mo, mag-day off ka. Masama ang pakiramdam mo, mag-day off ka. Graduation ng anak mo, mag-day off ka. Bayad ka din. Bayad ka rin. Huwag mo lang sirahin yung disiplina na day off ka ng day off. Kasi kung di mo napapansin, puta, karamihan sa mga Pilipino, isa sa mga dahilan kung bakit mahirap ang mga Pilipino, sinisira nila yung disiplina eh. Pati yung momentum, sinisira nila. Ngayon, isa sa mga dahilan nyo kung bakit hindi ka maka-move on kasi hindi ka magkaroon ng maayos na momentum kung ano man yung ginagawa mo. Kung nagja-gym ka, araw-araw ka ngayon mag-gym, huwag mo nga lang dudurugin yung sarili mo kasi magkakasakit ka. Kung nagtatrabaho ka, araw-araw magtrabaho ka, huwag ka masyadong day off, huwag mo nga lang pababayaan ang kalusugan mo. Mag-day off ka, pwede. Pag masama pakiramdam mo. Pero trumabaho ka ng trumabaho para dun sa resultang eksaktong gusto mo. Gusto mo ng maayos na katawan, trabahuin mo. Gusto mo ng maayos na finances, trabahuin mo. Gusto mo ng maayos na mindset, trabahuin mo. Gusto mo ng maayos na buhay, trabahuin mo. Gusto mo ng maayos na pamilya, trabahuin mo. Hanggang makuha mo lahat ng resulta na gusto mo. Pagdating sa dulo, manghihinayang na lang siya kung bakit hindi kayo. Follow-up question, brother. Pero, boss, tanong ko lang po ba, ano po ang dapat gawin para mapansin, hindi magiging, paano tayo makapag-checks ganun? Tanong ko lang po ba? Diretso, unahin mo muna sarili mo. Any tip? Mapapansin ka kapag resultado ka. Tingnan mo, pansinin mo. Tingnan mo, ako, hindi ako interesado sa konsepto ng pagpapapansin. Hindi ako interesado sa ganyang konsepto.
magpapapansin si Chichester sa isang babae, hindi ako interesado dyan eh. Pero tignan mo, pansinin mo, pag nalaman mo ang laman ng inbox ko, kaliwat kanan, every other message, siguro I will say, sobrang naman kayabangan naman every other message, I will say, siguro sa 10 message, 10 o 20 message, na halos lahat yung message na yun, puro problema, merong isa doon nang haharot. Merong isa ron, sa 20 o 30 message, gano'n na lang. Merong isa doon nang haharot. Bakit nagkakaganon? Kasi nakikita nila yung importansya ko, na kung sakali man, alam nung iba na single ako, 'di ba? Na kung sakali man na maging parte ako ng buhay nila, effective yun. Kapaki-pakinabang sa kanila yun, na maging parte ako ng buhay nila. See? Bakit? Kasi resultado nga kasi. Yun ang konsepto eh. Pag resultado ka, kung saan ang lalapit sa'yo babae, brother. Isipin mo yung konsepto na may kotse ka, kahit hindi sports car. May kotse ka lang, sa'yo mismo yun. Binayaran mo, fully paid. Tapos second hand. Okay lang naman yun, wala namang kasamaran. May bahay kang sarili. O kahit hindi bahay na sarili, inuupahan lang disente yung lugar, hindi squatter share. Di ba? May pera ka, may pan-date ka. Tapos medyo maayos ang suot mo. Maayos din pati katawan mo. Pati isip mo maayos. Hindi ka ba magiging gustuhin nun kahit medyo pangit ka? Di ba? Tignan mo, pakita ko sa inyo. Mga babae, akin muna sandali atensyon, derechahan lang. Kunyari, pangit na lalaki. Pangit. Huwag na natin sabihing medyo pangit. Pangit talaga ng lalaki. Pero, resultado, vice president ng isang malaking kumpanya. May pera. Maganda ang katawan. Maganda ang isip. Maayos yung bahay. Maayos mag-alaga ng sambahayan niya. Kasi yung nanay niya, yung tatay niya, maalwan ang buhay dahil sa kanya. Yung mga kapatid niya, nakakatulong din siya sa mga kapatid niya. Napag-aral niya yung mga kapatid niya, yung mga anak ng mga kapatid niya, natutulungan niya rin at the same time. Tapos lahat ng nakapalibot sa kanya, maayos. Hindi mo ba magugustuhan yung ganong klase ng tao? O gugustuhin mo yung ganong klase ng tao, yes or no? Yes or no lang sa mga babae. Yes or no lang sa mga babae. Pangit na lalaki to ha. Bakit? Wala ka naman magagawa sa genetics mo, maliba per plastic surgery mo yan. At hindi naman lahat ng lalaki may pakialam sa konsepto ng mukha nila eh. Ni mga lalaki, resultado. Ang pakialam nila, resulta nila, resume nila. Ayan o, tinan mo, kahit Muslim mo, ang sabi niya, yes. So, see? Tinan mo, ang mga babae, o ayan o, tinan mo, nakita mo, nag-yes sila o. See? Ayan o, yes na yes. Sabi nung isa, yes na yes. Galit na galit. Excited na excited pa. Ayan o, nakikita ninyo, ayan o, nag-yes yung mga babae. Kita mo? Papayag sila, maligawan sila ng gano'n. Nagkakatalo na lang yan, kamusta ugali? Pero resultado eh. Isang tingin mo pa lang, alam mo kagad na isang taong resultado. Marinig mo lang magsalita, alam mo agad kung resultado yan o hindi. Tignan mo, see? Ayan o, yes o. Partida na yan ha, pinag-uusapan natin, pangit na lalaki ha, pangit na lalaki pa yan ha, hindi pogi yan. So, ibig sabihin yan, yung genetics niyan, merong posibilidad na baka yung anak na lumabas sa inyo, hindi masyadong kagwapuhan. Maaaring ikaw, babae ka, maganda ka, may ambag ka na sa genetics. Pero dahil pangit yung lalaki, maaaring yung itsura ng magiging anak ninyo, sakto lang, somewhere in the middle. Pero tingnan mo, payag pa rin yung mga babae, oh. Bakit payag? Resultado lalaki, eh. O ngayon, yun na sinasabi ko. Tingnan mo, ayan o, maganda halimbawa si Wamos, oh. Ayan o, sabi si Wamos. Bakit? Resultado si Wamos, eh. Pag ganun-ganon lang yun, kengkoy-kengkoy lang yun, ipopromote ng sugal yun as an influencer. Pero personally, resultado si Wamos, magaling siyang sumayaw, magaling siyang magpatawa, tapos ngayon may pera na rin siya, tapos sikat na rin at the same time. Resultado si Wamos. Nakita nyo? Ayun na ibig ko sabihin. O, see? Ay, nakasar nga ng buong Pilipinas yan, lamok-lamok. Pero nakita mo naman ang putang inang estado ngayon ng tao. Resultado. O hindi nakakapagtaka, makakuha talaga siya ng magandang babae na against halos lahat ng taong bayan na nakuha niya ng minor de edad yun. Nakita nyo? Pero kung hindi minor de edad yun, palagay ko yung babae na yun, si Wamos pa rin ang pipiliin talaga nun. Hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa resulta. Paanong resulta? Nakakatawa si Wamos. Minsan ako mismo pinapanood ko yung tawa ko eh. Huwag mo na lang panoorin yung konsepto ng sugal, bala ka ron. Pero hindi ko pinopromote, huwag niyo mapagkamalan, hindi ko pinopromote na manood kayo kay Wamos ha. Ang sinasabi ko, ako natatawa ako sa kanya, natutuwa ako sa kanya. Kasi nakikita ko yung sarili ko eh, minsan panahon nangarap ako eh. Tapos ngayon naabot ko na ngayon yung mga pangarap ko, ngayon wala akong problema sa babae. Wala akong ganyang problema na, hindi ako naman problema paano ko kukunin atensyon ng kahit na sino. Wala akong ganyang problema, brother. Yung problema na meron ka, isa sa mga dahilan lang kung bakit ka nagkakaroon ng ganyang problema kasi hindi ka masyadong resultado. Tignan mo, ipinagpalit ka sa mas resultado kaysa sa iyo. Kuha mo? Salamat po sa advice po talaga. Salamat question, po. brother.
Wala na po, salamat po. Good. Pababa na Ayusin po mo ako. lang yung sarili mo para hindi na maulit yung dating nangyari sa'yo. Gets mo yun? Sige po, salamat po. Okay, brother. Bye-bye. Next time. Bye po. Ang ganda nun, no? Eye-opener ito sa mga lalaki eh. Mga lalaki, matuto kayong gumawa ng resulta. Hindi pwedeng putang ina, puro titi lang kaya mong iambag, puro pogi lang kaya mong iambag, puro forma lang kaya mong iambag, tapos wala kang pera. Gumawa ka resulta. Hindi yan tungkol sa konsepto ng pera. Tungkol yan sa konsepto ng disiplina, na yung disiplina mo, ang byproduct niyan, pera. Byproduct lang naman ang pera ng disiplina eh, di ba? Naghahanap buhay ka na maayos, natuto ka na magtipid. Kahit ano pa hanap buhay mo, kahit construction worker ka pa, makakaalagwa ka sa buhay dahil marunong ka nga magtipid. Tapos alam mo rin ang direction mo, napapunta ka sa promotion o papunta ka sa skills na binabayaran ng mahal. Good morning! Ano ba to? Brother ba to, sister? Good morning! Taga saan ka? Magandang gabi po. Ay, magandang umaga po. Na-stuck ka na sa akin ah. Parehas tayo Tagaliki paggabi. po. Ano tanong mo, brother? Nakamute ka. Ano tanong mo, brother? Brother, good morning. Gising na. Ano Wala tanong po, mo, brother? wala po. Oh, sige, bati May ka na tanong lang. ako, Sino boss. gusto mong batiin? Welcome nga pala sa aming mga tao ng Cagayan. Cagayan, okay. May tanong ako, boss. Sige, brother, go. Bakit yung mga babae pwede sila mag-entertain ng marami pero yung mga lalaki hindi sila pwede magligaw ng iba? Hindi ko gets kung saan mo nakuha na hindi pwedeng manligaw ng iba. Hindi ko gets yung kung saan mo na-gets na Like, saan mo nakuha na hindi pwedeng manligaw Iba. ng iba. Kasi may Like, mga tropa ako sabay-sabay nililigawan ng mga babae tapos kung sino yung unang sumagot, doon na ngayon siya. Di yung naman ano kasi masama yun. scenario, boss, is sabi ng mga babae is kung loyal ka is isang babae lang. Pero ba't yung mga babae nagpapaligaw pa rin sa iba kahit meron ng ini-entertain na isa? Hindi ko magets kung bakit magpapaka-loyal ka sa isang babaeng hindi mo naman sigurado kung may pag-asa ka ba o wala. Yeah. Hindi ko gets yun. Nanliligaw ka pa lang, brother, hindi pa kayo. Nandun pa lang kayo sa punto ng magpapakilala pa lang kayo sa isa't isa. Nagkakakilanlan muna kayo, kaya mo nga nililigawan para makilala mo siya eh. 'Di ba? O anong ibig sabihin ngayon? Pag nakita mo yung ugali tapos hindi mo pala gusto kahit nililigawan mo yan, ititigil mo rin pati panliligaw mo, tama ba? Nagpapakilala pa lang kayo sa isa't isa, brother. Nagpapakilala pa lang kayo sa isa't isa. Maliban na lang siguro, wala kang alin lang naman sa dalawa yan eh. Wala kang standard na klase ng lalaki. Kahit sino na lang nililigawan mo, kaya pinagsasabay-sabay mo nililigawan mo. O sobrang daming mataas na klase ng babae sa paligid mo, kaya pinagsasabay-sabay mo yung paliligaw dun sa mga yun. Pero one way or the other, pagka nagkaroon ka na ng kasintahan, yun na yun. Yun na pinili mo eh. Diba? Ba't mo nililigawan kung di mo pala gusto? At bakit mo tinuloy ang panliligaw kung hindi mo naman sigurado? 'Di ba? Ganun yung konsepto eh. Kuha mo? Yes, boss. By the way, boss, follower mo ako na simula pa lang. Salamat, brother. Na-appreciate kita. Malamang marami ka nang natutunan galing sa akin, ano? Yes. Ay, Lalo sabi na yung mo, mga so, Bible kaya pala verse si na. Two Joints daming babae. Oh, kaya si Bugoy maraming babae. Bakit? Kasi merong, alam mo yun, hindi ko sigurado kung totoong resultado siya, pero you see the facade of being a successful man sa kanya. May pera siya, may kotse siya, may inupahan siyang malaking bahay. Diba? Nagigets mo yun? Kaya yung isa sa mga dahilan kung ba't may mga babae na pumayag na sabay-sabay sila. Yun ang isa sa mga dahilan nun. Ngayon, kung tama yun o mali, iba pinag-uusapan natin. Hindi natin pinag-uusapan yun. Bahala na siya ron, kanya-kanyang trip yan. Pero nakikita nyo yung konsepto na may mga babae nga pumapayag sabay-sabay sila dahil resultado yung lalaki. Diba? Ayun. Follow-up question, brother. Boss. Follow-up question, go. Okay ka na yata. O sige, nakamute. Sige, next na tayo. Medyo tumatagal kapag ka ganung nakamute. Iba mo na. Hindi ako si Kyle. Takina, okay to ah. Kagomez, standby ka dyan. Ina-next kita. Hindi ko napansin na may babae pa. Hello po, Bira lang brother. may babae rito eh. Brother, good morning. Taga saan ka?
Taga Laguna po. Ikaw ba talaga si Kyle o hindi? Opo. Ako talaga. Okay, sige. Sige, ano tanong mo, brother? Ito lang po. Yung mga kabaklaan po ba makakaakyat pa po yan sa langit? Kung mabubuti silang tao sa paningin ng Diyos, hindi lang sa paningin ng tao. Diyos ang bahala ron. Bahala siya kung trip niya magpapasok ng kahit na sino doon sa kaharian niya. At the end of the day, hindi naman tayo may-ari ng langit para masabi natin kung sino papasok kung sino hindi. Gets mo? At ano pa pala tanggap ng Diyos? Ganun. Merong mga bakla na tanggap ng Diyos. Controversial ito, pero I will stand with this. Merong mga bakla na tanggap ng Diyos. Kasi tingnan mo, saan mo mababasa sa Biblia na bawal magkagusto sa kapwa lalaki? Naturally. Wala namang ganun eh. Ang mababasa mo, bawal ka sumiping sa kapwa mo lalaki. Yun ang mababasa mo. E paano naman yung mga bakla na pinanganak na mga bakla na ang mga scientifico merong pruweba tungkol sa konsepto kung bakit sila bakla? Kasi meron talagang mga ganun eh. May mga tao talaga, pinanganak talaga na nagkakagusto sa kapwa lalaki. Merong ganun. Ano ngayon ang gagawin mo ron? Eh ginawa rin naman ng Diyos yan eh. 'Di ba? Sino gumawa sa kanila? Demonyo. Hindi ganun. Hindi lahat ng bakla, sige, hindi natin maialis na merong mga bakla na kaya sila bakla, pinili nilang maging bakla. Merong mga bakla na kaya sila naging bakla kasi sama sila nasama sa mga bakla. Merong mga bakla na kaya sila naging bakla, posible, dahil sama sila nasama sa mga babae. Hindi mo naman maialis na maraming iba't ibang possibility kung paano naging bakla. Pero hindi mo rin naman maialis na merong mga katulad ng mga kaklase ko nung 7 years old ako, 6 years old ako, grade 1 ako, grade 2 ako, may mga kaklase ako, bata pa lang kami pare-parehas, alam na nila pa sa mga sarili nila na malambot sila at nagkakagusto sila sa kapwa lalaki. Paano gagawin mo ron? 'Di ba? Hindi naman alam nung mga yun yung konsepto ng tungkol sa tungkol sa masama pa lang maging alam mo yun, sumiping sa kapwa lalaki. Hindi nila alam yun. Basta nagkakagusto sila sa kapwa nila lalaki. Yun. Ako, diretso, ayokong hatulan yung mga bagay na hindi ko masyadong naiintindihan. Ang Diyos na ang bahala dyan. At the end of the day, yung ginagawa nila, ang pagbabatayan ng Diyos kung makakaakit ba sila sa langit o hindi, wala na akong pakialam doon. Ang bottom line sa akin, simple. Ang mahahatulan ko, sarili ko. Dahil alam ko kung ano gawain ko. Ngayon, yung tungkol sa gawain ng kapwa ko tao, ang sabi ng Biblia, yung mga bagay na hayag para sa inyo at sa inyong anak magpakailanman. Ngunit ang mga bagay na nalilihim para sa Panginoon lang yan. Hindi naman natin alam kung ano puso ng bakla eh. Wala naman tayong malay. Tangina, miserable kaya ang buhay na maging bakla ka. Ikaw ba bakla? Gusto mo bang bakla ka? Kasi diretso lahat ng mga baklang tinanong ko, lahat sila di nila gusto maging bakla. Yung iba sa kanila, ang dahilan kung pag tinanong mo, gusto mo ba maging bakla? Hindi, gusto ko nga, lalaki ako eh. Bakit? Para mahal ako ng magulang ko. Gusto mo ba bakla ka? Hindi, gusto ko nga, babae ako eh. Para ma-express ko yung sarili ko. Alin lang sa dalawa yan eh. Gusto nila, either lalaki sila o babae sila. Pero sino may gusto? Bakla ka. Gusto mo ba yun? Ikaw, lalaki ka, gusto mo bakla ka. Di ba? Kahit yung mga tomboy, hindi rin naman nila gusto yun eh. Karamihan sa mga tinanong ko sa kanila, yung iba parang alam mo yun, tinanggap na nila sa sarili nila, tas okay, ako ng bakla ako, maligaya ako sa pagiging bakla. Understood na yun. Pero alam mo yung deep down, sana babae na lang ako, sana lalaki na lang ako. Alam mo yun, tinatanong ko sila, nakakakwentuhan ko, iba nga nakakainuman ko pa eh. Di ba? Sa akin, diretso, kung ano trato mo sa akin, ganun din ang trato ko sa'yo. Wala akong pakialam kung bakla ka, tomboy ka, lalaki ka, babae ka, tratuhin mo akong tao din ang trato ko sa'yo. May respeto ka sa akin, may respeto rin ako sa'yo. Pero ang pinaka bottom line yan sa akin, simple. Huwag mo lang ipipilit na babae ka kahit bakla ka talaga. Maliban na lang, magtropa tayo, pwede kong sakyan yan. Pero alam mo na sinasakyan ko lang yan at hindi ako naniniwala dyan. Ganon yung konsepto. Gets mo? Opo, gets ko po. Respeto, brother. Respeto. Ipagpasa Diyos mo na lang yung mga ganon. Ipagpasa Diyos mo na yung tungkol sa pagpasok nila sa langit. Kasi ang Diyos naman ang may-ari ng langit eh. Kung trip niyang magpapasok ng bakla ron, ano magagawa natin? Kanya-kanyang trip yan eh, di ba? Kung yun ang gusto ng Diyos, pabayaan natin ng Diyos. Kung hindi gusto ng Diyos yun, hayaan din natin ng Diyos na humatol dun. Sa atin ang mahahatulan lang natin, anong pakisama ng bakla sa'yo? Pag binastos ka ng bakla, sapakin mo. Diba? Pero pag hindi ka binabastos ng bakla, tapos nakikita mo bumabastos sa bakla, ipagtanggol mo naman yung kapwa-tao mo, pambira ka naman. Diba? Ganon sa akin. Ganon kasimple sa akin yung konsepto. Kahit na sino pang bakla, nakikita kong inaapi ka ng kapwa-tao, wala ka namang ginagawang masama, nakachamba lang talaga, nabakla ka lang talaga, tapos napachamba ka sa mga homophobic, naku putang ina, pagtatanggol kita. Ganon.
Dahil kapwa-tao kita. Ayokong nakakakita ng kapwa-tao ko na binabastos dahil lang bakla ka. Hindi masaya yun, ano? Isipin mo kung halimbawa pilay yung tao, pinagtatawanan mo dahil pilay, tangina mo naman. Di ba? Ganun yung konsepto. Ayun, follow-up question, brother. Lumawak pa na mo, no? Yun lang po. Minsan it's just a matter of putting yourself in someone else's shoes. Minsan lalagay ka lang sa kalagayan ng bakla, maiintindihan mo sila eh. Bakit ka bakla? Hindi ko alam. Basta nagkakagusto ko sa kapwa ko lalaki, hindi ko alam kung paano nangyari ito. Tanong mo, gusto mo bang bakla ka? Ang karamihan sa kanila sasagot hindi. Gusto ko lalaki ako o babae ako, alin lang sa dalawa. Pero nasa gitna ka ng dalawa. Tangin, ang hirap kaya ng kalagayan ng ganun. Sipin mo yung putang ng, diba, mula sa pagkabata, hindi ka gusto ng magulang mo kasi nga bakla ka nga. Tatay mo, militar pa o sundalo, putang ng yan, police, ganun. Alat. Tapos, pinagtatawanan ka ng mga klase mo. Tapos, lalaki ka ng konti, yung mga kapatid mo magsisipagpamilya na. Ikaw hindi ka makakapagpamilya, iaasa ngayon sa iyo yung mga pamangkin mo. Tapos, tatanda ka pa ng konti, dahil wala ka responsibilidad, sa'yo sasaksak magulang mo. Kasi, sabi ng mga kapatid mo, wala ka raw kasing responsibilidad. Tatanda ka pa ng konti pa, wala kang mahanap na kasama sa buhay, kasi lahat na lang sila, puro pera na lang ang gusto sa'yo. Tapos, tatanda ka pa ng konti pa, mag-isa ka. Tapos, tatanda ka pa ng konti pa, hahanap ka ngayon ng religion na tatanggap sa'yo, baka sakaling may pag-asa na lang, kahit sa kabilang buhay na lang. Utang ina, may mga religion, hahatulang ka pa, bakla ka, maiimpyerno ka. Tangina, ang hirap ng buhay ng bakla, ah. Ang hirap kaya ng buhay ng bakla. Yun ang masasabi ko ron. Ako, diretso, basta kapwa-tao ko, maayos sa akin, minamahal ko. Wala akong pakialam kung ano pa kasarian mo. Ang Diyos na lang ang bahalang humatol sa'yo. Hindi naman ako may-ari ng langit, eh. Hindi ko na problema yan. Buti nga kamo, hindi ako may-ari ng langit. Kasi ang hirap humatol sa ganyang konsepto. Ang hirap. Diretso. Yung iba, putang ina, hindi ka pinapabara sa Biblia yung mga bakla. Baka wala kang malay, sa 9 ng unang Korinto, basahin mo, may mga bakla dun sa Korinto. Hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi di ka kasi nagbabasa ng Biblia, mapaghatol ka kasi sa kapwa-tao mo. Hindi mo lang alam. Anyways, follow-up question, brother. Ano po, brother? Ano po ba tawag nito po? Ano po ba masasabi mo sa mga yun nga yung mga nanglalait sa mga Bisaya, ganun po? Hindi magandang konsepto yun ng ethnicity mo, nilalait ka. Isipin mo, puta, taga Maynila ka, pupunta ka ngayon ng Bisaya, sas pinagtatawanan ka dahil di mo naintindihan yung sinasabi ng mga Bisaya. O gago, ano kaya mararamdaman mo sa'yo gawin? Sa'yo gawin yun. Hindi talaga ako mapabor dun. Kasi ang nanay ko kalahating Bisaya, kalahating Waray. Hindi talaga ako mapabor sa panlalait dahil sa ethnicity. Tsumamba lang naman yan eh. Tsamba lang yan sa kapinanganak sa mga magulang na Bisaya. Ano masama ron at ano naman ang kalait-lait dun? Hindi ko maintindihan sa mga tao eh, di ba? Mapanlait tayo ng kapwa natin tao eh. Without considering na puta, laman lang yan eh. Yung nasa loob mas importante kaysa sa laman, wala ka namang mali, baka mas mabuting tao pa nga yung inaasar mong Bisaya kaysa sa iyo eh. Mas mababan loob pa siya kaysa sa iyo eh. Isipin mo yung putang inang yan, nalalait ka ng Bisaya, isipin mong hindi ka sinapak ng Bisaya, mas mabuting tao pa nga yung Bisaya kaysa sa iyo eh. Puta, ako, halimbawa, Bisaya ako, asarin mo akong Bisaya na parang iniinsulto mo pagkatao ko. Tignan natin kung makatayo ka. Tignan natin, putang ina ka. Diba, ganun yung konsepto eh. Pagtatawanan mo ako sa mukha ko, tapos, halimbawa, ako Bisaya, pagtatawanan mo ako, sarguin ko mukha mo. Kung mukha kalimutan, somewhere around Visayas, Mindanao, mas matitibay ang katawan ng mga tao dyan kaysa sa mga taga Metro Manila. Huwag kayo malilito. Huwag nyo kakalimutan, ang Manny Pacquiao natin galing ng Mindanao. Huwag nyo kakalimutan, yung ibang mga fighter natin galing ng Visayas. Huwag kayo malilito. Huwag kayo malilito mga taga Metro Manila. Di nyo napapansin, maraming kargador at construction worker na mabibigat ang trabaho galing either Visayas o Mindanao. It just so happen, hindi nga lang talaga sila nakapag-aral lang maayos. Kaya mahirap na trabaho yung trabaho nila, pero kaya ng katawan nila yun. Baka pag ikaw taga Metro Manila, call center ka, papagtrabahuin ka sa construction, di mo kayanin. Diba? Wala nga po eh. Yun ang masasabi ko ron. Follow-up question, brother. Wala na po, brother. Thank you po. Good morning po. Good morning, brother. Okay, sige. Thank you po. Bye-bye, Kyle. At least ngayon, alam kong ikaw na si Kyle. Si pangalan niyan, hindi ako si Kyle. Okay, sige. Next tayo, Kagome. Good morning, sister. Taga saan ka? Hi, Kuya Jess. Taga Marikina ako. Marikina. Kapit bahay. Ano tanong mo, sister?
Um, sorry about sa tanong na to, kuya, pero kanina yung topic is about Becky, di ba? Oo. May long time relationship po ako, no? Almost 4 years na. Mhm. So, ang nangyari, past 2 days, nalaman ko na meron siyang naging karelasyon na Becky. Okay. Red flag po ba yun na hindi niya sinabi sa akin? Pero lahat naman halos is inopen naman niya. Ayun lang daw yung nag-iisa kasi nga natatakot na duduwag daw siya. Brother mo bang galaw? Red flag po. Red flag ba yun? Itanong mo sa kanya bakit. Kasi may mga lalaki na pumapatol sa bakla na ang dahilan lang naman kung bakit nila ginagawa yun dahil sa pera. Malaki talaga magbayad yung ibang bakla eh. I don't have any judgment sa ganun. Pero kung ikaw babae, kahit papatol ako ka sa yun. ganong klase ng lalaki, magkakaproblema ka. Bakit? Yun yung hanap buhay niya eh. Magkakaproblema ka dun sa konsepto na merong sexual intercourse na nangyayari between that man and another man o another woman, hindi na natin pinag-uusapan kung ano pang kasarian, tapos baka magkatuluyan, tapos mahawa ka. Yun nga po. Pero Ano ba sabi niya dahilan? Wala, sabi niya lang kuya na yun lang daw naman yung hindi niya nasabi sa akin. Sana tinanong mo na kung bakit ka pumapatol sa bakla. Diretsuhin mo na. Sabi nila, may punto siya ron, big red flag. Ang isa sa mga dahilan ng red flag niyan, hindi dun sa konseptong bakla yung pinatulan. Ang isa sa mga red flag niyan, dun sa konsepto na cheating siya. Ayun na nga po eh. Part of a cheating na rin po kasi yun, di ba? Oo, jowa niya eh, di ba? May relasyon silang dalawa eh. Nagkakaintindihan silang dalawa eh. Di ba? Hindi naman na sila wala naman na sila kumbaga pass niya na yun. Ang masakit kasi doon. Teka. Kasi let me get this straight. Ang naiintindihan ko, maaaring mali ako. Itong mga nakaraan, nalaman mo na meron siyang jowa ba? O past niya yun, tapos wala nang kinalaman sa ngayon? Opo, naging ganun niya nga po. Kumbaga sa Paano parang naging ganun? ngayon. Ngayon ba o dati pa? Dati pa. Ang sakit lang kasi sa akin, din naman niya agad sinabi. So hindi ko alam kung red flag pa ba yun or what. Kaya sabi ko, ano ba to? Hindi ko maintindihan. Tanong mo na kung ano dahilan. Kasi maaaring posibilidad na red flag yan eh. We are only talking about possibilities. Ngayon, tatanong mo, paano naging red flag, Chester? Kung pumapatol siya sa bakla dahil nagkakagusto siya sa bakla, possibility, we're only talking about possibilities. Ano kasi yan eh, kumbaga I will say, minsan masarap yung bawal eh. Yes. So alam mo yun, merong possibility na baka posibilidad lang to baka mag-cheat siya tas bakla. Sabi naman niya sa akin kagabi lang, sabi niya, kasi I have a baby, meron akong anak, Becky rin. Di magtayo sila ng bakery. Hello, patalaga. Hello ka lang kita. Wala, joke lang yun. Hindi. Kasi naiintindihan ko naman yung part ng ganun na na gender eh. Alam ko po yun. Okay. Ang masakit lang kasi. Hindi niya sinabi. Hanggang ngayon. Oo, may nagsabi sa akin. Ibang tao pa. Sa ibang tao. Tatanong mo sa kanya kasi ang trouble mo dyan, tinan mo. Isipin mo tong possibility na to na ang dahilan pala bakit siya pumapatol sa bakla, hindi dahil bakla siya. At hindi dahil nagkakagusto din siya sa bakla. Hosto siya. Trabaho niya minsan panahon yun. So mayroong possibility na pag naipit siya sa finances, gano'n na naman ulit yung tatrabahuhin niya. Possibility lang yun. We're only talking about possibilities. Yun nga. Check mo yun. Check mo yung posibilidad na yun. Pogi ba siya? Sakto lang. Yung sakto mo, oo o hindi? Yes. Opo. O yun, check mo ngayon sa kanya. Baka ang dahilan kung bakit siya pumapatol sa bakla ay dahil hosto siya dati. Kailangan aminin niya sa iyo yun. At kailangan magdesisyon kang either tanggapin siya nang ganon siya o wag siyang tanggapin at all dahil sa malaking red flag na minsan panahong hosto siya at merong posibilidad na baka pag naipit siya, bumalik ulit siya ron. Iniisip ko doon eh. Kasi kung siguro sinabi niya sa akin nung unang pa lang, ang dami na namin ang pagkukwentuhan eh. Dami na namin shares sa isa't isa. Walang yan. Pero yun, bakit? Ipashare niya yung experiences niya sa'yo dati. Ang pangit ang trip mo, hindi, hindi, I mean yung share thoughts, yung mga nangyari sa buhay, ganyan. Pero bakit
Yun kasi pinagtataka ko. Bakit hindi niya na yun? Gano'n na kayo Sinabi katagal? sa akin. 4 na taon, ganyan. Patay. Pares kaming OFW din kasi nung time na naglalakad kami pares ng papeles. Okay. Okay kami. Asan ka ba Oo. ngayon? Marikina. Kakauwi ko lang. Asan siya? Nasa California. Okay. Wala. Tatanong mo na lang talaga. Wala. Hopya ka na sana pagtapatan ka. Kung sakali mang hosto siya, sabihin niya na lang diretso. Yun nga. Sabi, no need to share daw. Hindi, kailangan. Kailangan. Bakit? Kasi Hindi, kay Kuya pattern yan. Ang problema dyan, baka mamaya guys, kay umuulit Kuya ang ko. pattern. Baka umuulit ang Opo. pattern. Pag naipit siya, kakapit na naman siya sa patalim. Ayun. Ngayon, ikaw Sa'yo naman lang ngayon, talaga. siguraduhin mo Una naman kong na kung ano. sakali man natatanggapin mo siya, tanggapin mo siya ng buo. Kung hindi mo siya matatanggap, diretso, hiwalay mo na lang. Pero hindi pwedeng half-hearted ka na hindi mo sigurado kung tanggap mo ba o hindi. Hindi ba pwede yung ganun? Yung parang kasi nagtalaga. Hindi talaga pwede yung ganun. Every time mag-aaway kayo, bibring up mo sa kanya, hindi, tangin mo, tsumutsupa ka naman ng bakla eh. Gaganunin mo, tayo pambabasos naman doon sa tao, yung kawawa naman siya. Na wala namang kinalaman sa away nyo, tas every now and then, bibring up mo. Diba? Tatanggapin mo ng buo. Hindi mo tatanggapin, hiwalayan mo ng diretso. Ganun. Opo. Gets mo? Oh, Kuya, Follow-up thank question. you. Okay ka na? Okay na ako, Kuya. Maraming salamat. Ikaw lang talaga kasi napili kong pagtanungan nating ever kahit family ko. Basta si Kuya Chess kasi talaga iba talaga to magsalita ako. Talagang... Na-appreciate ko naman yung tiwala mo. Na-appreciate kita. So. Opo. Thank you din, Kuya. Thank you very much. Session na po. No problem. Opo, bye-bye. Bye. Bye. Tangina, no, sana marami yung nagmamalasakit ng ganito. Sa mga influencers, kung mataba utak mo, matalino ka, nag-request ako sa inyo, kahit nga hindi ka influencer, matalinong tao ka, sana lumabas kayo sa publiko, magpatanong naman kayo, kasi ang daming tao may problema na hindi nyo alam kung ano problema ng mga tao. Pag nakita nyo yung laman ng inbox ko, puta, grabe yung mga problema eh. Yung mga nandito sa social media na inaakit ko sa live, mga maliliit ito. Maliliit na mga problema ito. Hindi nahihiya silang maglabas ng problema nila. Pag nakita niyo yung laman ng inbox ko, punong-puno ng mga ganito. Tapos puro mga unusual yung mga problema. Unusual. Good morning, Brad Winner. Taga saan ka? Dito ako sa Pasig. Pasig. Okay. Ano tanong mo, brother? Bali nung napapanood po kayo nung nasaan pa kayo, nasa Tondo. Bali sumabay po ako, nag-execute po ako ng yung nagtinda po ako ng thermal bag cover. Oy, ayos. Oh. Para sa mga rider po. Yung lalamog rider. Okay. Bali ako po nagbibinta ng pambalot nun. Okay. Nag-invest po ako, kumuha po ako ng BIR. Okay. Kumbaga sumugal ako, nagrehistro ako. Okay. Bali nakakuha naman po ako. Ako sa TikTok, Shopee. Nag-apply ako. Nakapagbenta naman, tapos tuloy-tuloy na yung pasok ng orders. Ang tanong ko lang po, sir, paano po yung kumbaga gusto ko mag-innovate ng product gusto ko mag-print ng bali lalagyan ko ng print yung thermal bag cover. Plain lang kasi ngayon yung binibinta ko Ayos, good. Maganda. Maganda nasa isip mo, brother. Unahin mo muna stability ng hanap buhay mo. Relax ka lang muna sa research and development. Relax ka muna. Pagka may pera ka, kusang lalabas ngayon sa'yo yung mga kung paano gagawin yun. Paano kusang lalabas? Opo. Ikaw na mismo, naboboard ka na, magre-research ka na kung paano mo gagawin yung bagay na nasa isip mo. Pero the fact na tinatanong mo sa akin yan, baka bitin pa pondo mo. Hindi, meron naman pong bali inaano ko lang kasi nag-post din ako sa mga group. Umaano naman yung design ko Bali marami rin nagtatanong kung magkano daw yung presyo. Sabi ko iano ko pa. Bali lang ako kung magugustuhan nila. Okay. Merong isang maliit, I will say malaking kumpanya na makakatulong sa'yo. Nasa may bandang Quezon City sila. Ang pangalan ng kumpanya, Uniprint. Uniprint. Nag-inquire na rin ako sa kanila. Halos lahat ng klase ng mga pang-print tungkol sa kahit na anong bagay, meron sila ng halos lahat ng machinery. Check mo sa kanila. Punta ka dun mismo sa Quezon City. Kasi meron silang training facility dun. Parang, hindi ko lang alam kung tuwing Sabado o tuwing Linggo. Pero
nakapunta ako dun sa kanila. Tapos na print. Halos lahat din ng klase ng mga bagay na pwedeng pagprintan, meron silang machinery para dun. I-check mo sa kanila, baka pwede ka makabili ng machine sa kanila o baka pwede kang makagamit ng sistema nila pansamantala habang wala ka pang sapat na pondo para bumili ng machine. Tapos sabihin mo, nirekomenda ka ni Chichester. Tropa kami. Sige po, sir. Nun, mabait yung tao na yun. Sobrang bait ng tao na yun, sobra. Sige po. Sige, bro. Bali, yun lang po. Yun lang po. Salamat po. Sige. Thank you very much. Maraming. Okay, next tayo. Nixie. Good morning po. Good morning, sister. Taga saan ka? Kainta po, Kainta Rizal. Kapit bahay. Anong tanong mo? Ano po, okay lang po ba na mag-first move sa lalaki? Pwede, basta hindi lang masyadong halata. Kasi the sooner na maramdaman ng lalaki na hinahabol-habol mo na siya, the sooner na mawawalan din siya ng interest. So dapat di masyadong halata. Simulan mo muna dun sa ang tawag nila, isa sa mga librong nabasa ko, How to Talk to Anyone. Thingamajig kung tawagin. Yung konsepto nun, merong maliit na bagay na mapapansin mo sa isang tao in general. Bawa, tulad sa akin, meron ako dito. Diba? O meron ako nito. O meron ako nito. Doon ka muna pwedeng magsimula sa mga maliliit na bagay na buting tingin lang muna. Pero yung dediretso mo agad, alam mo gusto kita. Putang inang weirdo mo. walang prior na conversation. Gusto kita, diretso. Weirdo ka nun. Dahan-dahan ka lang. Pwede ka mag first move. Mga maliliit lang kasi sobrang liit na moves lang. Gets mo? Apa. Pero, kamusta ka? Financially stable ka na ba? Baka mamaya nagpa-first move ka tapos wala ka palang kapera-pera. Kahit pa sabihin mong babae ka, importanteng may sarili kang pera. Yes po. May work naman po. Okay, very good. Very good. Sige. Follow-up question, sister. Yan nga po. Paano yung okay lang ba na maging showy? Dahan-dahan ka. First move ka naman. Opo. Dahan-dahan. Relax. Yes po. Kalmay mo yung pepe mo. Relax. Dahan-dahan. Mag-relax ka muna. Sige po, Kuya Chef. Mga maliliit lang muna. Yun Dapat lang. hindi masyadong halata. Tapos pabayaan mong siya. Siya yung dapat nakikipag-conversation sa'yo. Yun yung dapat mangyari. Relax ka lang. Relax. Kalma mo pepe mo, te. Kalma. Taka na, pag nakuha ng lalaki na habol ka ng habol, taka na, lalayo yan. Hindi gusto ng lalaki yung ganun. Parehas din yan ang konsepto ng babae na parehas ang konsepto yan ng babae na kapag ang lalaki habol ng habol, kulit na kulit. Alam mo, hindi mo rin gusto yun, nakakasuya yung ganun. Gets mo? Opo. Yan ang sagot ko ron. Follow up question, sister. Yan lang po. Okay. Wala na po. Thank you po, Kuya Chester. Bye-bye. Tanga na, ending tuloy. Nagiging love guru na ako eh. Nag-enjoy naman ako. Ang kulit eh, no? Okay. Pin 2.0. Ang dami nga yung viewers, so. Tapos hindi pala. Sabihin ko, holiday. Kahapon pa pala yun. Brother, good morning. Taga saan ka? Taga Mindanao po, boss. Mindanao. Okay. Anong tanong mo, brother? Hindi naman sa tanong, boss, pero nagpapasalamat lang. Dahil sa iyo kasi nag-start ako ng business ko. 18 years old pa lang ako. Okay. Tapos yung 200 ko sa 2 months ginawa ko ng 5 digits. Dahil lang sa iyo yun. Hindi, dahil sa iyo yun. Dahil sa mga salita. Nakarinig ka lang. Pero ikaw pa rin ang nag-e-execute. Narinig mo lang ako pero ikaw ang nag-execute. Ikaw ang kumilos. Hindi lahat ng tao kumikilos na katulad mo. May mga tao rito sa comment section, tangina nabuburat ako sa inyo. May mga tao sa comment section, ginagawa nyo ako entertainment, tuwan-tuwa kayo sa akin, tapos hindi kayo kumikilos. Naiinis ako sa ganun, tanginang yan. Ang dami ko nang sinabi, ang dami mo na natutunan galing sa akin, hindi ka pa rin kumikilos. Boss, tapos libre pa. Tapos libre pa. Nakakawala ng stress. Tanginang yan, ginawa akong stress reliever ang puta. Ginawa akong stress reliever.
Okay lang yan kung resultado ka na. Pero kung di ka pa resultado, puta, ginagawa mo stress reliever, nagawa mo. Kahit anong pakinig mo dyan, pag di ka kumilos, wala ka mapapala. Salamat brother, na-appreciate ko, umakit ka sa live ko. Congratulations, galingan mo. Ingatan mo lang ang sarili mong, wag mo ipapakita kahit kanino na meron ka na. Puputaktiin ka ng mga siraulong mga scammer at mga linta. Dahan-dahan ka ha. Yes, boss. Okay. May tanong ba ako, boss? Sige brother. Parang ano kasi, na-feel ko yung parang stagnant. Oh. Pero Nakakatuwa naman to, Teka Shin. Sabi ho, invited as motivational speaker ako. Sir, kakanood sa'yo. Oh, puta, congratulations sa'yo. Kunoichi, congratulations sa'yo. Marami kang gumaling sa pagsasalita ng kakapakinig sa akin. Okay, sige tuloy brother. Galing ko talaga. Ano boss, feel ko kasi parang stagnant yung ano ko, ngayon. Pero inayos ko naman lahat ng department ko. Physical, mental, spirituality, financial. Okay. Pero parang hindi ko alam kung bakit nararamdaman mo stagnant ka. Resultado ka, brother. May 6 digits ka eh. Ano ba? Resultado ka. Ano ba gusto mo? Sports car, kotse, bahay. Darating yan. 18 anyos ka pa lang. Nagmamadali ka masyado, Brad. Yung mabilis magmadali, mabilis din madapa. You have time. 18 ka pa lang, brother. Tanga na, maniwala ka sa akin. Puta, kung ako 18 anyos, tapos, alam mo yung, kung ako merong option para bumalik sa pagka 18 anyos, tapos ang kapalit nun, lahat ng pera ko, papamigay ko, lahat ng property ko, papamigay ko, sige, let's go. Babalik ako 18 anyos ako. Itong taba ng utak ko na to. Balik ako 18 anyos ako. Wala akong kahit ano. Eh, ikaw, meron ka 6 digits eh. Diba? ano boss? Resultado ka, brother. Nagmamadali ka lang masyado nang wala sa lugar. Hindi karera ang buhay. Hindi karera ang buhay. Ang buhay, patibayan, palupitan, pero definitely hindi karera ang buhay na paunahang makarating sa milyon, paunahang maka-sports car, paunahang tangina. Natatawa na lang ako ron sa iba. Eh, tingnan mo, yung mga naunang maka-sports car, ano nangyari? Anyabang. Bakit? Bata ka pa, nakatikim ka ng ganyan eh. Di ba? Pag ika 25 years old ka, kasalanan mo na yan pag hindi ka multi-millionaire. Oh, tanginang yan. Kasalanan yun, boss, no? Sa inyo, sabi ko nga, anyari sa'yo? Anyari din sa tao na to? Hindi mo naman naiisip na hindi lahat ng tao gusto maging milyonaryo. Hindi mo naiisip na hindi lahat ng tao gustong yumaman. May mga tao gusto nila ng maligayang buhay kasama ng pamilya nila, nakakakain sila 3 beses sa isang araw, tapos at the end of the day, mahal sila ng Diyos nila at mahal nila ang Diyos nila. Mapapalad kayong mahihirap sapagkat sa inyo ang kaharian ng langit. Mapapalad kayong nagugutom ngayon sapagkat kayo bubusugin. Mapapalad kayong inaalimura sa aking pangalan sapagkat kayo'y aaliwin. Mapapalad ang mahihirap eh. Kay Diyos mo ka naman, puta, yung mga mahihirap mukhang tanga eh. Kaya nga eh. At ganun lang tunog sa akin eh, na para bang 25 anyos ka, kasalanan mo yan. Mukha kang tanga. Parang ganun ang dating eh. Ewan ko, bala kayo sa buhay nyo kung ganyan kayo magyabang. Sa akin at the end of the day, pag nakita mo yung buhay ni Jesus at anong mga kasama niya, maiintindihan mo hindi pera ang purpose ng buhay. Nalilito yung mga yan eh. Nalilito kayo, nalilito. Kaya nasabi ni Kristo, ang buhay ng tao hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Yung pagiging milyonaryo, optional yan. Yung pagyaman, optional yan. Ang Panginoon ang nagpapayaman. Ang Panginoon din naman ang nagpapadukha. Eh pag pinadukha ka ng Diyos at pinanatili kang dukha, alang-alang na mailigtas ang kaluluwa mo sa kabilang buhay kasi nakikita niya na mayabang ka pala kapag ka mayamang ka. Eh mas maswerte pa yung dukha kesa sa'yo. Mas maswerte pa yung dukha kesa sa'yo. Yun ang masasabi ko ron. Follow-up question, brother. Actually, boss, tayo na, parang ang tawag nito? Parang grabe, impress ako nung sa mo, Millionaire Challenge mo. Ang dami rin lang naman scammer sa internet. O di pakita ko na sa inyo kung paano ginagawa ang 1 million. Grabe. Dami scammer sa internet eh. Bigay mo sa amin yung pera mo, payayamanin kita! Mga ganyan pa mga putang ka eh. Yung pan-tuition fee mo ay pang-business mo na lang. Huwag ka nang mag-aral, dumiskarte ka na lang. Puta.
putang inang mga hayop kayo, putang ina nyo. Paano ang diskarte? Benta mo to. Itong produkto ko, benta mo. Magpanggap kang negosyante, magpanggap kang mayaman. Tang ina. Nakakaburat. Anyways, follow-up question, brother. No. Boss, ito boss. Pagbabalik ka, kaya sabi mo kanina balik ka sa panahong 18 ka pa. Tapos, hindi yung wala yung taba ng utak mo. Wala. Meron lang tatlong aalisin na parang mali mo noon. Ano yun, boss? At anong gagawin mo? Starting tatlong pagkakamali ko? Isa sa pinakamalalaking pagkakamali ko, yung hindi ako nag-aral ng husto. May mga pagkakataon, binobobohan ko ng gusto dahil masarap kasi talaga yung konsepto ng kabobohan eh. Diretsahan lang, masarap yung konsepto ng kabobohan. Masarap yung konsepto ng kabobohan, masarap yung konsepto ng katangahan, masarap yung konsepto ng katamaran. So yung tatlo na yun yung tatanggalin ko sa sistema ko. Kasi nasobrahan ako sa ganun minsan panahon nung bata pa ako eh. Sobrang bobo, sobrang tanga, sobrang tamad. May mga pagkakataon ganun. Kaya nga ang tagal eh bago ako nakaalaga eh. Syempre di ko na sasabihin kung alam mo yun, kailan ako unang beses na naging milyonaryo kasi that fucking doesn't make sense. Wala namang bearing sa inyo kung malaman nyo pa kung kailan unang beses ako nakagawa ng unang 1 milyon ko eh. Pero nabagalan ako sa sarili ko nun dahil sa mga sarili ko rin katamaran at saka sarili kong katangahan. Sama mo na pati kabobohan ko. Yun yung tatlo na yun. Katangahan, kabobohan, at saka katamaran. KKK. Yun. Follow-up question, brother. Ito, boss. Diba, parang pinupoint out mo talaga, parang, ano tawag na ito, na ano talaga ang pag-aaral. Yung kailangan talaga ng isang tao. Yan, brother. Pero isa po ako sa top sa klase po namin, pero nakikita ko kasi yung ibang inaaral ko parang hindi na nagme-make sense eh. Parang iniluluwa ko na lang sa papel. Kolehiyo parang ka ba? ganun. Hindi pa po. Oh, alam mo na, ang dahilan kung bakit yung mga inaaral mo parang pakiramdam mo walang kwenta para sa'yo. Kasi ang tinuturo sa'yo sa high school, yung pinakamalalawak na parte ng buhay. At tinan mo, wala ka lang malay eh. Halimbawa, yung sine, cosine, tangent. Di ba? Para saan yan? Mapapakinabangan mo ba yan pag magbabayad ka ng jeep? Hindi mo mapapakinabangan yan pag magbabayad ka ng jeep. Pero pag mag-astrophysicist ka, mapapakinabangan mo yan. Pag mag-astrophysicist ka, mapapakinabangan mo sine, cosine, tangent. Pag magpipiloto ka, mapapakinabangan mo sine, cosine, tangent. Kapag ka magtitimon, iba pala yung timon ng barko. Para tiyesa ng barko yun eh. Pagka kakapitang ka ng barko, mapapakinabangan mo sine, cosine, tangent. Hindi mo lang alam pero inire-ready ka para sa mas malalaking bagay ng buhay na supposed to be makakapili ka kung anong expertise mo dun sa mga bagay na itinuturo sa sa high school kaya pinapalawak nila taba ng utak mo. Akala mo lang walang pakinabang. Ang dahilan para sa iyo kung bakit walang pakinabang kasi hindi mo nakikita eksakto yung direksyon na papunta ka dun sa mga bagay na tinuturo sa eskwelahan na para sa iyo walang pakinabang. Pero makakapitik ka ng ilang mga bagay na may pakinabang diyan. Halimbawa, accounting. High school ka pa lang tinuturo na accounting eh. 'Di ba? At yung iba pang mga bagay ng kolehiyo, merong prelude na sa high school pa lang tungkol sa mga basic ng kolehiyo. O ngayon, may mga ibang bagay ka talaga na hindi mo talaga mapapakinabangan doon. Bakit? Ano ba pakinabang na alam mo kung ilan ang bituin sa langit? Ano ba pakilabang na alam mo kung ilan ang planeta? 'Di ba? May pakialam ka ba sa Uranus? May pakialam ka ba sa Mars? Wala. Bakit? Hindi ka kasi mag-astrophysicist. Pero kung mag-astrophysicist ka at interesado ka sa mga celestial bodies, then that's something that may spark interest in you. Kasi ang ginagawa ng eskwelahan, ito baka hindi mo alam. Ang ginagawa ng eskwelahan, yung elementary pagtuturo ng mga basic na kailangan mong matutunan. Yung high school pagtuturo ng malalawak na bagay. Tapos, ang very specific niyan tungkol sa profession mo, yung kolehiyo. Doon sa kolehiyo magkakaintindihan. Kaya nga pinapag-high school ka muna bago ka mag-kolehiyo eh. Bakit? Para makita mo kung ano yung wide range of variety na pwede mong mapag-aralan sa lipunan, lalo na sa kolehiyo. Ganon yung konsepto. Hindi lang naiintindihan ng mga tao pero yung tinuturo sa inyo sa eskwelahan, lalo sa high school, pang matataas na klase ng antas ng karunungan yan at hindi yan basic. Hindi basic yan. Yan bang mga pinagtuturo sa inyo, x plus y equals blah blah? Diba? E is equals to mc squared. Mapapakinabangan mo ba sa pagbabayad ng jeep? Hindi.
Bakit? Supposed to be, pag natutunan mo yung mga ganong konsepto, tapos nuclear physicist ka, kung meron mang ganong klase, putang ina mo, may sarili kang kotse, hindi mo mapapakinabangan yun sa pagbabayad mo ng jeep, ano ka? Tangina. Damn. Ikaw lang nakapag-explain ng tanginang ganyan. Paano nakikinig Talaga kasi boss kayo sa mga bobong influencer eh. Nakikinig kasi kayo sa mga bobong influencer na hindi alam kung para saan ang high school, hindi alam kung para saan ang kolehiyo. Hindi nga alam nila kung para saan ang elementary eh. Lahat ng ikaw ng mga bagay na matututunan mo dyan, di mo papapakinabangan. Oo, pag minimum wage earner ka. Pero pag doktor ka, maiintindihan mo, kailangan mo pala ang biology. Pag engineer ka, maiintindihan mo, kailangan mo pala trigonometry. Di ba? Pagka architect ka, maiintindihan mo, kailangan mo pala ang geometry. Na tinuturo sa'yo sa high school pa lang. Pero wala kang malay dun. Bakit? Yung mga pinakikinggan mong putang ng bobong mga influencer na ang alam lang ng kukote nila ay gumawa ng pera kasi nga mga businessman ang mga putang ina mo. Businessman ang mga putang ina eh, diba? Ano purpose ng buhay? Gumawa ng pera! Ano gagawin sa pera? Iyabang natin sa social media! Putang ina nyo! Tang ina nyo! Tang ina nyo talaga. Alam mo yung mga ganyang bobong mga putang inang bobo? Diretsahan lang, yung mga bobong pinakikinggan ninyo, ang labas mo dyan, bobo rin. Ang alam mo lang, gumawa ng pera. Ano pa? Magyabang sa social media. Yan lang ang alam mo. Gumawa ng pera, magyabang sa social media. Kaya tignan mo, wala ka makuhang katabaan ng utak dyan bukod sa paggawa ng pera eh. Akala nyo kasi ang purpose ng buhay paggawa ng pera. Ilan sa inyo dito, diretsahan lang ha, ilan sa inyo sa comment section ko, yung marami ng pera and you fucking don't understand this fucking life that we have right now. Ilan sa inyo yung depressed na maraming pera. Tapos hindi mo alam kung ano ginagawa mo rito sa buhay kasi wala ka mahanap na passion mo na sana pwede mo rin pagkakitaan at the same time pero tangina mo dami mong pera. I fucking understand how it feels. Alam ko yung pakiramdam na gumagawa ako ng pera sa isang negosyo o isang trabaho na isinusuka ko dahil hindi ko gusto yung ginagawa ko. Pero ang daming pera. Kinakaladkad ko yung sarili ko papunta sa trabaho. Alam ko pakiramdam ng maraming pera. You don't fucking understand who I am. Hindi nyo alam kung sino ako. At hindi ko nasasabihin yun. Bakit? Hindi naman kasi importanteng tao ako eh. Ang importanteng tao, kayo. Kung may matutunan kayo galing sa akin, nakapakinabang na kayo galing sa buhay ko. Pero hindi ninyo, alam mo yun, nakikinig kasi kayo sa mga bobong influencer eh. Yan ang nakakaburat eh. Bakit? Kasi nakikita nyo yung sports car, nakikita nyo yung mansion, nakikita nyo yung bundle-bundle ng pera na nilalagay sa tenga, kunyari telepono. Putang ina. Alam mo, inisip ko nga, gawin ko na rin kaya yan. No? So you fucking stupid people will have an understanding para lang magkaroon kayo ng konting taba ng utak para makinig kayo na hindi putang ina nyo, hindi pera ang purpose ng buhay. Hindi pera ang purpose ng buhay. Yan ang hindi ko maintindihan sa mga tao sa social media eh. Alam mo, naglulumagak kasi ang mga putang ina mga bobong influencer na yan dun sa konsepto na malaki kasi ang nagagawa ng pera. Kasi yun lang ang kayang abutin ng mga maliliit na putang inang utak nila. Gumawa ng pera, magyabang sa social media. Yun lang ang abot ng utak nila. Yung validation ng mga tao na nararamdaman mong people are cheering you up and they're clapping your success and you're fucking going to hell and you're going to carry all of those people that believes in you. Dadali mo sa impyerno yung mga naniwala sa iyo. Anong purpose ng buhay? Gumawa ng pera. Ano gagawin? Magyabang sa social media. Hindi na kailangan ng pinag-aralan, ang kailangan ng dumiskarte ka na lang. Magpanggap kang katulad ko na negosyante kang putang ina mo. Tang ina mga tao to. Sira ulo ang puta. Sira ulo. Napakaraming ganyan sira ulong tao sa lipunan. Napakaraming ganyan sira-ulong tao. Hindi mo naman alam kung gaano kayaman ang tangina. Ito nga natatawa ko eh. Yung kapirasong puta, ito nakakatawa eh. Yung pinagyayabang nila yung putang isang pirasong sports car nila. Some people owns those fucking dealership. May mga tao na may-ari ng putang inang dealership. Tignan mo, hindi naman kasing yabang mo.
Yung isang pirasong kotseng binili mo ang tawag mo sports car, may-ari ng dealership niyan, hindi kasing yabang mo. Yung mansion na binili mo, may nag-construct niyan. At mayaman din yung nag-construct niyan. Yung anong tawag dito? Anong tawag doon? Contractor. Yung contractor, mayaman din yun. Pero hindi yan kasing yabang mo. Yung mga hotel stays na niyayabang mo sa social media, may-ari niyang mga hotel na nirerentahan mo ng isang gabi kahit gaano pa kamahal yan. Pero hindi kasing yabang mo. Ano taon to? Nakakatawa kayo. Ay nako. Tama sabi nung isa mata sa langit pa sa lupa. Diretso, naglulumagak kasi yan sa mga gullible na mga tao na nalulunod sa buhay eh. And I understand. Bakit? Minsan panahon pinanggalingan ko rin yan eh. Diba? Minsan panahon nalulunod din ako sa buhay. Pero minsan panahon nalulunod ako sa pera. Nanggaling ako sa ganyan. Minsan panahon nalulunod ako sa pera. Na meron ka ng sapat na pera, tapos ngayon hindi mo ngayon alam kung ano ginagawa mo rito sa mundo. Ang tawag nila do, existential crisis. Yan ang perfect formula para magkaroon ka existential crisis eh. Damihan mo pera mo, ang bilis na ngayon pumapasok sa'yo ng pera, tapos hindi mo ngayon alam kung ginagawa mo rito sa mundo. Walang purpose yung buhay mo. Ayun, follow-up question, brother. Habang tumatagal, boss, nasasarapan ako magtanong. No? Sige, bigyan kami tayo isa pa. O, go, tanong ka, isa pa. Bago ako muna iba. Ito, boss. For you, how do you define life and business? Yung dalawang yan. Ano na? Purpose ng business, aside sa pera, sa business, aside sa pera, hindi sa ko business. tinatawag na business yung business eh. Diretso? Tangina, hindi ko interesado tawagin business yung business. Oo, alam ko yan ang proper term para dyan. Wala akong pakialam, ang tawag ko dyan, hanap buhay. Tingnan mo, it gives you a completely different perspective pag tinawag mong hanap buhay yung business. Tawagin mong business parang tunog mayabang eh. Sige, sabihin mo, hindi ba, Chester, totoong tawag naman yan talaga dyan. Oo, tapos ngayon, nagkaroon na ng connotation sa social media na pag nagbi-business ka, mayaman ka, which is hindi naman totoo sa mas madalas na pagkakataon. Kasi napakalayo kaya ng pinagkaiba ng isang taong nagnenegosyo na palugi at saka isang tao na nagnenegosyo na kumikita. Ang layo ng pinagkaiba ng dalawa. Maraming tao nagpapanggap lang na negosyante, hindi naman talaga kumikita yung negosyo nila eh. Kalawat ka nang pa-invest. Putang ina, yung pala, kaya pala nagpapa-invest kasi nalulugi na yung negosyo, pinipilit na lang i-survive. Tapos pinipilit gamitin yung pera ng mga investor para magkunyari na may pera pa siya, tapos magkunyari na tuloy-tuloy ang operation, pero totoo pala, you're all fucking going to oblivion. Nakita nyo na yan, ang daming na-demanda in the past, na yung iba nagtatago na ngayon sa ibang bansa, pa-invest pa kayo ha. Pa-invest. Ilan sa inyo rito yung naloko ng investment? Ilan sa inyo, diretsahan lang, ilan sa inyo naloko na investment? Type ako. Yeah, tingnan natin TikTok ngayon. Para lang tawagin mo ba? Ayun, JM's Market, ako. Honey C33, ako. Queen, ako. Kuya Melbert, ako. Bye, ako. Ang dami nila, kita mo? Ayun, may pinangalanan pa nga, Sitaw. Judes 93, ako. See? Ang dami nilang naloko sa investment. See? Kita mo? Hindi automatic na dahil nagbi-business ang isang tao at nagpapa-invest ng mga tao, magaling na negosyante na kagad. Hindi automatic yun. Etong isa, James Market, almost 2 million daw na nadalid sa kanya sa investment. Nakita mo? Ayan dami Nakita mo, 6 digits, nasunog. Ayan sabi ni Mist. Nakita mo? Hindi automatic na ang isang tao, may business, automatic, kumikita na rin kagad yung business niya. Kasi may mga iba, diretsahan lang ito may mga iba, Ponzi scheme. Ponzi. May negosyo, yung negosyo, binobombahan ng pera na galing sa mga investor. Pero hindi talaga kumikita ang negosyo. Yung perang ginagamit nilang pang-drive ng sports car, pang-yate, renta ng bla bla, kung ano-anong pang-renta nila, diretsahan galing sa pera ng mga investor. Pero hindi talaga kumikita yung totoong negosyo. Pinapaikot-ikot lang nila. Sinuchubibo lang nila. Pag nanghingi ngayon ng bayad yung mga investor, may bibigay talaga silang bayad. Bakit? Galing sa pera ng iba pang investor yun eh. Tapos ngayon, pag sumambulat na ngayon at nagkakaisa na ngayon lahat ng mga nag-invest at sabay-sabay nagdemanda, iskapo na ngayon pa-abroad. Nakita ninyo yung nangyari yan. Daming beses na nangyari yan. Daming beses na nagpapaulit-ulit yan eh. Diba? Hindi naman tayo tatanga-tanga dyan eh. Nakita nyo, nasa na ngayon yung mga nandun sa abroad. Yung mga galing ng Pilipinas, na demanda, lumipad pa abroad, bumalik pa ba? Tama?
Hindi automatic na dahil may business ang isang tao, mataas sa tao na kagad yan. Ako, derechahan lang. Ang business, ang tawag ko dyan, hanap buhay. Hanap buhay. 4 na quadrant, sabi ni Robert Kiyosaki. Employment, freelancing, business, at saka investment. Yung 4 na quadrant na yun, lahat yun ang tawag ko ron hanap buhay. It's just a way of making money. It's just a way of paying bills. Yun para sa akin ang hanap buhay. Tignan mo, pag tinawag mong hanap buhay, di ka maliligaw, hindi ka malilito. Magulo yan, pag tinawag mong business yan eh. Magulo. Pero pag tinawag mong hanap buhay, anong ibig sabihin? Magbenta ka ng kahit na ano, kumita ka, yung kinita mo, yun na mismo yung pinaghanap buhayan mo. Yun ang produkto ng pinaghanap buhayan mo. See? Yun. Basic, brother. Magiging basic yun pag tinawag mo ang negosyo o ang employment o ang freelancing o ang investment, tinawag mong hanap buhay. Tawagin mong hanap buhay, tingnan mo, hindi ka malilitaw, hindi ka maliligaw. Hindi ka maliligaw. Tawagin mong business yan, tapos magpa-invest ka pa, mandamay ka pa, yung katangahan mo, hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa negosyo, mandamay ka pa ng iba pang tao, magpanggap ka na sobrang laki ng kinikita ng putang inang business na to, kaya kailangan nilang magbigay ng pera sa'yo. Tanginang yan, stupid, sabi nga ni Magengeng. Follow-up question, brother. Ano, boss? Tawa nito, boss. Yung sa buhay, boss ba? Para sa'yo, what's life? Talaga, para sa'yo. Ibinigay yung kapirasong buhay para magkaintindihan kung karapat dapat ka ba sa walang hanggan. Damn. Bahala ka kung mag-isip ka na may Diyos o wala. Pero Newton's third law of energy, nawala. Live access removed. Live access removed. Maraming salamat TikTok. Maraming salamat TikTok. Diba? Yan ang gusto ninyo eh. Yan ang gusto ninyo eh. Kapag kakatinuan, ayan, sige. O, ako na naman ay suspendido na naman sa TikTok, Facebook, YouTube. Maraming salamat sa oras mo. So, tatapusin ko lang yung huling tanong. Ano para sa akin ang buhay? Personal ko ito. I may be wrong. Hindi ko alam kung may kabilang buhay o wala, o may Diyos o wala, o anghel o jinn o bla bla. Sa akin, may umaalis sa katawan. Pag alis nung umalis sa katawan, ang tawag doon buhay, hindi naman natin alam kung saan pupunta talaga yun eh. Pero Newton's third law of energy, kung di ako nagkakamali, energy cannot be destroyed. Hindi nasisira ang energy. It just transmutes from one form to another. So ako, one day I will be an energy without a body. And I don't know where I will be. Pero I want to make sure that if there's a creator, there is a God, there is someone who is an intelligent engineer of everything. I want to make sure that I am serving that master very well. Magandang umaga sa Pilipinas. Mahal na mahal. Sarap ng buhay. Ako na magto-turn off turn up na natin to.